Sabi ng iba dyan, bigger is better. Pero paano kung parehong big ang pinagpipilian mo? Is size all that matters? Yan ang titingnan natin ngayon dahil pagtatapatin natin ang dalawang malaking crossover in this spec check of the all-new Hyundai Santa Fe and GAC GS8. O, bago kayo magreklamo, alam namin na medyo magkaibang targets ito pero hindi kasi maiiwasan na sa price range sila magkakatapatan talaga sila. Tulad natin, nagkatapat tayo sa video na ito kaya like this video, subscribe to our channel na naibalik na at huwag kalimutang i-like ang aming Facebook page. Kotse ba? Feel kotse na. Siyempre, pricing muna tayo. Magkalapit ang entry-level prices ng dalawang ito pero dahil gusto nating mag-all out, dito tayo sa top of the line. The Hyundai Santa Fe Calligraphy is at 3,100,000 pesos habang ang GAC GS8 4-wheel drive ay nasa 2,698,000 pesos. Isang tumataginting na 402,000 pesos ang naging diferensya nila. Sulit ba? Yan ang titingnan natin. Pagdating naman sa size, malaki na ang nadagdag sa Hyundai Santa Fe pero lumalabas na mas malaki pa rin ang GAC GS8. Ito ay mas mahaba at mas malapad kaysa sa Hyundai. Yun lang, magkasing tangkad lang sila at 1,780mm. Walang nilabas na number for ground clearance ang GS8 pero mukhang di rin naman ito nalalayo sa 177mm ng Santa Fe. Kahit alin sa dalawang ito ang manalo ay magugustuhan ko dahil pareho silang may turbo. Swak sa turbuhan na kailangan pag mag-out of town. The GAC GS8 has a 2-liter turbo engine while the Santa Fe has a 2.5-liter turbo engine. Parehong gas yan. Hindi naman ganun kalayo ang naging difference sa power outputs pero mas ready lang sa fast driving ang Santa Fe with its 8-speed dual clutch compared sa 8-speed automatic ng GAC. Pero pareho silang may paddle shifters. When it comes to their design, parehong big and boxy ang dalawang ito. Mas may aggression lang ang GAC thanks to its grille and headlights while the Santa Fe is more minimalist. Pero nakakatuwa yung H-design cues sa harap niya. You get what you pay for naman sa Santa Fe with its exterior amenities. Hindi nagpapahuli ang GS8 pero mas may tricks lang ang Hyundai tulad ng wide projection headlights, heated mirrors, height adjustable tailgate, and dual sunroof design. Kung ang GAC ay medyo aggressive sa labas, pure plushness and comfort naman ito pagdating sa loob. Siyempre, ganun din ang Hyundai Santa Fe. Normalan sa ganitong price range ang digital gauge cluster, leather upholstery and trims, at malaking touchscreen. Pero nakakagulat naman ang nasa GS8 dahil 14.6 inches ito. Mas malaki pa sa monitor size ng MacBook Air. Yun nga lang, walang Apple and Android capability. Sa Hyundai naman, mas maraming uli itong tricks for the occupants. The front passengers have power relaxation seats. May 12.3-inch touchscreen with Apple and Android, heated second row seats, and dual wireless chargers. Pagdating sa safety, tabladong dalawang ito. Pareho silang equipped with contemporary safety bits tulad ng stability control, hill start assist, front and rear sensors, and 360 camera system. May tire pressure monitoring din. At dahil top of the line sila, meron silang advanced driver assist system tulad ng adaptive cruise control, lane keeping system, and blind spot monitoring. Ang maganda rito, kung sakaling di nyo afford ang top of the line ay kompleto pa rin ang safety bits na ito sa lower variant nila. It's good to know na safety is the priority for Hyundai and GAC. So, ramdam ba sa dalawang ito ang 402,000 pesos price difference?
syempre, kailangan madrive ninyo pareho para masabi yan. Pero when it comes to amenities, mukhang interior toys and comfort ang magiging deciding factor sa dalawang ito. Trip nyo ba ang dual sunroof? Kailangan nyo ba ng height adjustable powered tailgate? Laging may small enhancements sa common features yung Hyundai that when you add them up, it justifies its price point. So that's it for this spec check between the Hyundai Santa Fe and the GEC GS8. I'm your host, Stanley Chi, yung senpai ng turbuhan na nagpapaalala sa inyong lahat na alam niyo na kung saan ako hanapin. So paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video dito lang sa Philcoche. Bye-bye! Thanks for watching! For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!